Umupo ka sa subway at inakusahan ka ng isang maliit na diwata ng pagkuha ng lihim na larawan. Pati humingi siya na maghubad ka at lumuhod upang humingi ng tawad. Ang mga tao sa paligid ay iniisip na magpapatunay ka ng iyong kawalang sala at magbibigay ng paliwanag. Sa halip, pinagsampal mo siya pabalik na parang umiikot siya sa loob ng 2 taon at kalahati. Dahil ikaw ay nagising sa sistema ng liwanag ng mundo. Tuwing nagpaparusa ka sa isang anyo ng kasamaan at hindi pagkakapantay-pantay, makakakuha ka ng halaga ng pagpapalabas ng galit upang i-unlock ang mga superpower. Sa mga sandaling iyon, tinitignan mo ang dalagang ito sa harapan na tila palaging humihingi ng higit. Nainip ka at tumayo. May katapusan ba ito? Ang iyong tono ng hindi pagkatimpi at ang iyong matangkad na katawan. Agad na nagpatahimik sa ilang mga babaeng nagtuturo sa iyo. Ang mga babaeng iyon ay nahinto sa pagsasalita. Ngunit ang harap mong si Chen Lily ay walang kahit kaunting takot. Itinuro niya ka at sinabi, "Yoyoyo, may katwiran pa ba ang pagkuha ng lihim na larawan? Kung may lakas ka, hampasin mo ako. Papapabayaan kong mag-bankrupt ang iyong pamilya." Tumingin sa hitsura ng taong ito na parang payaso. Hindi mo mapigilan ang pagtawa. Hindi ko pa nakita ang ganitong kakaibang hiling. Kasunod nito, pinigan niya ang kanyang kamao. Ang malakas na sapantaha ay may dalang hangin. Malakas na tumama ito sa mukha ni Chen Lily. Isang malakas na tunog. Ang nakakatakot na lakas ay diretsong tinamaan ang ni Chen Lily na bumagsak sa lupa. Ang malakas na tunog ay umabot sa buong sasakyan. Bawat isa ay nakapako ang mga mata sa iyo sa hindi makapaniwala. Kasabay nito, isang outdoor streamer na si Zhang Zitao ay nagla-live stream gamit ang kanyang cellphone sa malapit. Sakto namang nahuli ang eksenang ito. Ang slap na ito ay talagang nagbukas ng kanyang mga mata. At ang kanyang live stream ay sumabog sa sandaling iyon. Ang slap na ito ay talagang nakapagpawala ng inis. Isang slap na lang, tignan natin kung mag-aalit ka pa. Magandang trabaho. Talagang pinahiya mo ang batang diwata na ito. At sa kabilang tabi, si Chen Lily ay humahawak sa kanyang mukha habang nakaupo sa lupa. Para siyang nablangko habang nakatingin sa iyo. Ang ulo ko ay humuhuni dahil sa sampal na iyon. At ang sakit sa aking mukha ay hindi maihahambing sa sama ng loob sa aking puso. Ako ay isang prinsesa mula sa mayamang pamilya. Kahit naakusahan ko siya, ano naman ang masama doon? Siya ay isang tao mula sa ilalim ng lipunan. Paano siya maangahas? Nakatingin sa mukha ni Chen Lily na dahil sa galit ay patuloy na nagbabago ng ekspresyon. Nagbula ka ng malamig na tunog. Pinaikot mo ang iyong kamay sa iyong pantalon na may pighati. Grabe naman. Kahit na nasampal kita, ako ay naduduwag. Nang marinig ang mga salitang ito, parang nakatanggap si Chen Lily ng malaking panginsulto. Gusto niyang maglabas ng matinding salita. Pero wala siyang masabi kahit isang salita. Natatakot siyang muling sumampal ka sa kanyang mukha. Sa oras na ito, ding! Binabati kita, natamo ng host ang halaga ng galit, 2, 1. Halaga ng galit, 561. Upang makamit ang isang antas ng pagunlock. Yunlock ang superpower, katawan ng bakal. Susunod na yugto ng pagunlock ng kakayahan, 2,000 na halaga ng galit. Sa pagangat ng tunog ng sistema, bahagyang hinawakan mo ang kamay na parang may walang hangganang kapangyarihan. Nang maramdaman mo ang kapangyarihang ito, hindi mo na iwasang ngumiti. Pero bakit may ganitong karaming halaga ng galit? Lumiko ka at tumingin sa taong may hawak ng live camera na si Zhang Zitao. Ipinakita ang ngiti na tila nauunawaan. Nang makita ang iyong ngiti, hindi umiwas si Zhang Zitao. Basta tahimik siyang nagbigay ng thumbs up. Ang kaguluhan dito ay nakatawag pa rin ng pansin ng mga kawani. Lumapit ang kawani na si Zhang Jiao. Tumingin siya sa sitwasyon sa lugar. Sa isang panig ay si Chen Lily na nakahiga at medyo naguguluhan. Sa kabila ay ikaw na nakatayo at nakangiti. Hindi na niya kailangang mag-isip. Alam na agad kung ano ang nangyari. Bigla siyang nagalit. Lumapit siya at tinulungan si Chen Lily na nakahiga pa rin. At saka tinuro kanya at nagsabi, "Ano bang akala mo sa sarili mo? Nagtataka ako kung paano mo nagawa yan." Ang tinig ng stewardess na si Zhang Jiao ay umuukit. Nang sandali ng katahimikan sa loob ng tren. At ang mga babaeng nakatabi sa iyo na dati ay natatakot. Nang makita ang stewardess na si Zhang Jiao na nagpakita, ay biglang nagkaroon din ng lakas ng loob at sabay-sabay na nagsalita. Talagang, paano mo nagagawa ang manakit? Ang laki at taas ng kanyang katawan. Tila wala talagang kagandahang asal. Ang kanyang ginawa ay nakapinsala na sa seguridad ng tao. Pwede na siyang arestuhin, di ba? Ang mga babaeng ito ay naramdaman ang kanilang lakas. Ang kanilang mga tinig ay unti-unting lumakas. Si Chen Lily ay humawak ng mabuti sa damit ni Zhang Jiao at nagsabi, "Ikaw, pakisabi na hulihin ang taong ito. Bibigyan kita ng pera. Hindi mo na kailangang sabihin, tutulungan kita. Sobrang labis na ang taong ito. Sundin mo ako." Ang taong ito ay hindi makakatakas. Nang makita ang mga mukhang ito ng mga babae, ikaw ay ngumisi ng may pagwawalang bahala. At ang stewardess na narinig ang iyong pagtawa, agad na naging malamig ang kanyang mukha. Sinabi niya ng may galit, "Makipagtulungan ka ng maayos. Bumaba ka sa susunod na istasyon kasama ko. Sa tingin ko, may mga tao na sasalubong sa'yo. Kung kikilos ka muli, tingnan mo kung makakapasok ka sa bilangguan." Ang tono ni Zhang Jiao ay may di maaring questionin na boses. Nakatingin sa harap sa agresibong babaeng konduktora. Sinabi mo nang hindi mo ito pinapansin. "Miss, naunawaan mo ba ang nangyari kanina?" Nakatingin sa iyong walang pakialam na itsura. Lalong nagalit si Zhang Jiao, ang konduktora. Itinuro ang daliri sa iyong mukha at galit na sinabi, "Anong dapat malaman? Nasa harap ang katotohanan. Ikaw, isang matipunong lalaki, ay nanakit sa iba. Anong dapat pang malaman? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala ng isang sampal sa isang babae? Para sa kanya, umiling ka at tumawa ng may pangungutya. Magandang bagay. Binibigyan ka ng pagkakataon pero hindi mo ito pinahalagahan. Wala kang sinabi pang walang kabuluhan." Isang mabilis na pagkakagat sa daliri ni Zhang Jiao at pinigay ito, na direktang nagdulot ng halos 70 degree na pagkakabukas ng kanyang daliri.
Agad na napalitan ng sakit ang galit na mukha ni Zhang Jiao. Kasunod nito ay narinig ang kanyang mga hikbi at sigaw. Napangiti ka ng malamig at sinabi mo, pasensya na, mula ngayon, tanging iba lamang ang makikipagtulungan sa akin. Hindi ako makikipagtulungan sa sinuman. At saka, ayaw na ayaw ko na may ibang nagtuturo sa akin. Hindi malakas ang boses mo. Ngunit narinig ng bawat tao sa paligid ito ng malinaw. Ang mga babae na dati ay nag-uusap. Agad na umatras ang babae ng isang hakbang. Takot na baka siya ang susunod na magdusa. Ang babaeng konduktora ay halos magkapira-piraso ang mga ngipin sa sakit. Sinubukan ng kanyang isang kamay na buksan ito. Ngunit napagtanto niyang hindi talaga siya makabukas. At ikaw ay dahan-dahang pinipilit ito. Bitawan mo ako. Kung hindi, tiyak na mamatay ka. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Muli kang gumamit ng lakas sa iyong kamay. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Ang matinding sakit ay muling nagdulot kay Zhang Jiao ng sigaw. Ngayon, labis siyang nagsisisi. Bakit siya kailangang makialam? Bakit siya kailangang magpahamak sa isang taong walang galang sa batas? Sa mga nakaraang taon, nakadepende siya sa kanyang posisyon at kasarian. Pinasok niya ang napakaraming ganitong mga sitwasyon. Palagi nang umaatras ang mga lalaki. Nagbigay siya ng kabayaran upang mapatahimik ang sitwasyon. Dahil dito, nagmalaki siya. Dahil sa iniisip niyang ang mga lalaki ay dapat talagang magbigay daan sa mga babae. Pero hindi niya inisip na makakasalubong niya ang katulad mong tao ngayon. Masigasig mong tiningnan ang nalulumbay na si Zhang Jiao sa harap mo. Binawasan mo ang pagkakahawak at nagsabi, ngayon, pwede ka na bang makinig sa akin? Magmumura ka ng walang kaalaman. Isusumbong mo pa ako sa pulis? Nakatingin sa iyong papalapit. Si Zhang Jiao ay otomatikong umatras. May takot at pakiusap na sa kanyang mga mata. At ang mga lalaki sa paligid na nasaksihan ang lahat ng ito. Sa kanilang mga puso, labis ang kanilang pananabik. Ito ay kung gaano karaming tao ang may lakas ng loob na isipin, ngunit hindi gawin. Sa buhay, madalas tayong nakakaranas ng ganitong mga bagay. Noong panahong iyon, dahil sa iba't ibang kondisyon at mga pressure sa buhay, lahat ay galit ngunit walang naglakas loob na magsalita. Wala nang magawa kundi umatras. Ngayon, ang iyong ginagawa ay tunay na nagdudulot ng pagmamalaki sa mga tao. At ang livestream ni Zhang Zitao ay biglang sumabog. Dahil lahat ay akala ay magkakaroon ka ng problema. Ngunit walang nag-isip na ikaw ay ganito katatag. Nakakuha ng halaga ng pag-aalis ng galit, 1, 2, 1. Kasalukuyang halaga ng pag-aalis ng galit, 1,071. Susunod na yugto ng kakayahang ma-unlock, 2,000. Habang nakikinig sa boses ng sistema, hindi mo maiwasang umiti. Sa kasalukuyang progreso, malapit nang ma-unlock ang susunod na superpower. Sa gitna ng katahimikan na ito, isang matipunong lalaki ang lumapit. Nang makita ni Chen Lili ang taong ito, bigla siyang naging alerto. Gu Xiaokong, yakyat mo siya sa akin. Si Gu Xiaokong ay manliligaw ni Chen Lili. Siya rin ay isang power-enhanced na mutant. Isang miyembro ng kakaibang lakas ng lungsod ng Guili. Karaniwan, ginagamit niya ang kanyang katayuan at kakayahan. Nakagawa siya ng maraming nakakadiring bagay. Ngayon, dahil sa background ni Chen Lili, ang kapangyarihan ay nagsimula ng isang mabangis na paghabol. Hindi rin niya naiisip na siya ay pupunta sa vending machine upang bumili ng isang bote ng tubig para kay Chen Lili. Siya ay nakaranas ng ganitong uri ng pinsala. Tumingin siya sa iyong mga mata. Ang pagkakataong ito ay isang pagkakataon para makuha ang puso ni Chen Lili. Sa pag-iisip nito, direkta siyang lumapit sa iyo. Nakita mo si Gu Xiaokong na naglalakad na may galit. Binitiwan ang daliri ng babaeng tagapaglingkod. Ang mga mapanlikhang tao ay napansin ang simbolo sa damit ni Gu Xiaokong. Isa-isa silang hindi nakapagpigil sa pagbulong. Paano nandito ang tao mula sa kakaibang lakas? Sa paraan ng pagtatrabaho at kasanayan ng kakaibang lakas. Malas ang taong ito. Si Chen Lili ay humahawak sa kanyang mukha. Galit na itinuturo ang nasa harapan mo. Gu Xiaokong, patawarin mo akong umakyat at ayusin siya. Kung papatayin mo siya, sasabihin ko sa tatay ko ang mga bagay na sinabi mo. Nang marinig ang salitang ito, biglang umangat ang kilay ni Gu Xiaokong. Huwag kang mag-alala, Lili. Sigurado akong mamamatay ang taong ito. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya sa harapan mo. Batang lalaki, mukhang hindi ka na makakaiwas sa kamatayan. Pagkatapos ay diretsong binuhat niya ang upuan sa subway. Isang malakas na tunog. Ang upuang pinagdudugtong ng bakal ay nabunot ng tuluyang naputol, grabe, parang walang ka-effort. Isa siyang level na may kapangyarihan. Ang gusto lamang ay turuan ka ng mga ganitong tao ay sobrang simple. Nang makita ang ginawa ni Gu Xiaokong, lalo pang naging tahimik ang mga manonood sa livestream ni Zhang Zitao. Kahit na makipagaway sa isang tao ay maaring makagulo sa ahensya ng kapangyarihan. Ang kapatid na ito ay sobrang malas. Ang paggawa ng ahensya ng kapangyarihan ay nangangailangan lamang ng isang dahilan. Mukhang magkakaroon ng malaking problema ang kapatid na ito. Itinaas ni Gu Xiaokong ang upuan sa kanyang kamay. Wala siyang kahit anong pag-aalinlangan. Diretsong matinding hinampas sa iyong ulo. Tinitignan ka sa harapan na hindi man lang umiwas. Nagpakita si Gu Xiaokong ng malupit na ngiti. Gayunpaman, ang inaasahang sigaw at tunog ng pagkasira ay hindi lumabas. Ang mayroon lang ay isang malalakas na tunog ng bakal na nagbanggaan. Ang upuang yari sa bakal ay tumama sa pinakamahina na bahagi ng katawan, ang ulo. Ang nalubog ay ang upuan, at hindi ang ulo ng tao. Sa tunog ng pagkabasag ng upuan, unti-unti mong inangat ang iyong mga labi. Ang iyong mga mata ay naglalabas ng maliwanag na pulang liwanag. Tumingin si Gu Xiaokong sa sira na upuan, at tumingin sa iyo na walang kahit anong sugat. Agad siyang nagulat at lumaki ang mga mata. Ano? Paano ito posible? Kahit na siya ay isang malakas na uri ng mutant, ang matamaan sa ulo ng ganitong paraan ay hindi mamatay ngunit tiyak na magkakaroon ng malubhang pinsala. Gayunpaman, ngayon ay nangangalay ang kanyang kamay. Sa kabilang dako, tila hindi ito nasaktan. Ang epekto ng tagpong ito ay tiyak na nakakagimbal.
Ang lahat sa loob ng tren ay hindi napigilang bumuka ang kanilang mga bibig. Ang tanawin sa harapan ay ganap na hindi inaasahan ng lahat. Ang mga may kakayahang supernatural ay pambihira. Sa ilalim ng impluwensya ng estado, ang mga normal na tao ay hindi man lang makakita ng mga galaw ng mga may kakayahang supernatural. At ang iyong itsura, nabasag ang normal na pananaw ng bawat isa. Tumingin sa iyong nakasisilaw na pulang mga mata. Si Chen Lili ay natatakot na humakbang ng ilang hakbang paatras. Ang anino at takot na dulot ng isang sampal ay muling bumalot. Si Zhang Zitao ay nasaksihan ang tagpong ito. Lalo siyang hindi nakapigil na lunukin ang kanyang laway. Ang kamay na may hawak ng live streaming equipment ay nagsimulang magpawis. Ang mga manonood sa live stream ay nagulat din sa tagpong ito. Ang gumagalaw na mga komento ay huminto sa sandaling ito. Antas na siyam na diskwento. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Direkta kang umabot ng kamay. Hawak ng isang kamay ang braso ni Go Xiaokong na humahawak sa upuan. Habang hindi pa nakakabawi si Go Xiaokong, bigla kang umikot ng may lakas. Agad na uminay ang tunog ng pagdurog. Iyon ang tunog ng mga buto na nababasag dahil sa lakas. Kasabay ng iyong pagkilos. Umabot ang malungkot na tinig ni Go Xiaokong sa loob ng sasakyan. Ang malungkot na tunog ay nagbigay takot sa mga tao sa sasakyan. Gaano ito kasakit? Hindi ba si Go Xiaokong ay isang may kapangyarihan? Bakit sa isang maliit na galaw ay para na siyang malapit ng mamatay? Ang matinding sakit ay nagdulot kay Go Xiaokong na ang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng takot. Sino ba talaga ito? Ang presyon na ito sa kanya ay mas malakas kaysa sa level na may kapangyarihan. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, siya na ang mamamatay. Nang maisip ito, ang mga mata ni Go Xiaokong ay naging matalim. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nagtipon sa kanyang kabilang kamay. Pagkatapos ay bigla itong pinakawalan. Ang hindi niya inaasahan ay, ang ganitong suntok ay nahawakan mo lamang gamit ang isang kamay. Si Go Xiaokong ay nagulat na nakatingin sa iyo sa harapan niya. Ang kanyang pinakamalakas na suntok ay nahawakan ng ganito. Sino ka ba talaga? Ngunit hindi pa niya nasasabi ang salitang sino, ay napalitan ng sigaw ng sakit. Hinawakan mo ng mahigpit ang iyong kamay. Ang matigas na kamao ay parang piraso ng papel. Patuloy itong lumiliit sa iyong kamay. Si Go Xiaokong ay kahit marinig ang mga tunog ng pag-crack mula sa kanyang kamay. Ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang kamay ay halos nagdulot sa kanya ng pagkahimatay. Ang kanyang dating pula na mukha ay biglang naging maputla tulad ng papel. Ang kanyang katawan ay walang lakas na napaluhod sa lupa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako, palayain mo ako. Hindi ba't gusto mo akong patayin kanina? Si Go Xiaokong ay ngayon ay sobrang nagsisisi at wala ng paraan para magbago. Ang lakas ng taong ito sa harap niya ay talagang hindi siya kayang saluhin. At nang makita ni Chen Lili ang kalagayan at hikbi ni Go Xiaokong, natakot siya at nanginginig ang buong katawan. Bilang pinakamalaking anak sa kanilang pamilya, kailan pa siya nakakita ng ganitong eksena? Bilang isang tao na nagdudumi sa kanya, hindi ba't mas masahol pa ang mangyayari sa kanya kaysa sa sinapit ni Go Xiaokong? Nang isipin ito, halos maihina siya sa takot. Nakita ni Zhang Zitao ang eksenang ito at kusang nilunok ang kanyang laway. Hindi rin niya inaasahan na ang taong ito na mukhang hindi mapanganib ay ganap na labis na mabagsik. Gayunpaman, ang kanyang live stream na orihinal na may ilang daang tao. Ang bilang ng mga online na tao ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Habang parami ang mga tao sa online na live stream, ang mga bullet chat sa live stream ay pinapaspas din. Ang bakal na upuan na ito ay hindi bababa sa ilang dekadang timbang. Hindi ba't walang magiging masama sa ulo ng tao kapag tumama ito? At sa narinig na tunog kanina, para bang tumama ito sa bakal? Ang tunog ng pagbibigay ng regalo sa cellphone ay nagpaalala kay Zhang Zitao. Agad siyang natigilan sa kanyang hindi sinasadyang pagtingin. Bilang isang maliit na live streamer, kailan siya nakakita ng ganitong karaming tao? Karaniwan, ang kanyang live stream ay may 500. Kung ganoon, parang nakakapagpasigaw na sa kanyang mga ninuno. Ngayon, umabot na ito sa 15,000 tao. At patuloy pa itong tumataas. Ito ay nagpahinto kay Zhang Zitao para lumunok. Kaya naman ang kanyang tingin sa iyo ay naging napakamainit. Kung hindi lang si Go Xiaokong na umiiyak pa rin doon, ang sitwasyon ay naging seryoso. Tinatayan ni Zhang Zitao na hindi niya mapigilan ang pagyakap sa iyo. Ding! Natanggap ko ang value ng pagkakawalan ng inis, panandang pandagdag 1, panandang pandagdag 2, panandang pandagdag 1 parang pa-level up lang ng galit relief. Halaga ng pagkuha, 6,621. Naabot na ang mga kondisyon ng pag-unlock. Nag-unlock ng superpower, mata ng katotohanan. Mata ng katotohanan. Maaaring ipakita sa isip ang lahat ng kasalanan ng target. 2, makikita ang malalim na alaala ng layunin. Unlock ang superpower, kapangyarihan ng espasyo. Kapangyarihan ng espasyo, puwersang makapaglipat sa pamamagitan ng espasyo. Pagsuspinde, pag-aayos, pag-ikot, paghiwalay sa layunin. Maaaring punitin, durugin ang layunin. Susunod na yugto ng pag-unlock ng kakayahan, 20,000. Tumingin sa system interface na punong-puno ng halaga ng galit. Ikaw rin ay nagulat. Bakit biglang tumaas ng ganito kalaki ang halaga ng galit? Bumaling ka at tumingin sa hawak na live streaming. Si Zhang Zitao na may hawak na kagamitan ay may iniisip. Pagkatapos, sinimulan mong subukan ang nakuha mong superpower. Tunay na mata. Habang may manipis na layer ng pula ang lumutang sa iyong mga mata. Lahat ng kasamaan ni Go Xiaokong sa harap. Lahat ng mga bagay ay lumutang sa iyong isipan. Disyembre 21, 2016 na. Sa tabi ng ilog. 12. Agosto 24, 2017. Sa basement. Habang isang-isa ang mga pangyayari ay lumutang sa isip. Ang pulang liwanag ng iyong mga mata ay lalong lumalakas. Hawakan ang kamay ni Go Xiaokong ng mas matindi. Pumayag si Go Xiaokong na muling umiyak ng parang pinapatay na baboy. Tumingin sa harap kay Go Xiaokong na parang patay na baboy.
Ikaw ay nagsalita. Dapat ka talagang mamatay. Nagmamakaawa ako, pakawalan mo ako. Si Gu Xiaokong ay nag-iisa habang nakikipaglaban at nakatingin sa iyo na nagmamakaawa. Nang panahong iyon, bigla mong pinakawalan ang kamay ni Gu Xiaokong. Nais mong subukan ng isa pang kapangyarihan. Sa pagpakaw mo ng kamay, si Gu Xiaokong ay walang lakas na bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas dahil sa sakit. Tumingin siya pababa sa kanyang mga kamay na labis na deform. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggan galit. Pero nang maisip ang iyong lakas, hindi niya na napigilan ang pag-asang mawala. Ngunit sa oras na iyon, napansin niya na ang kanyang leeg ay tila mayroong isang dinakamamatay na pagkagapos. Unti-unting itinaas siya nito. Natigilan siya at mabilis na tumingin sa paligid. Ngunit napagtanto niyang walang sinuman ang lumapit sa kanya. At ang bawat tao sa lugar ay nakatingin sa kanya, na itinataas sa hangin at nagpipilit na makaalis. Lahat ay nakadilat ang mga mata, napuno ng labis na takot. Ang tanawin sa harap nila ay ganap na nagbago sa kanilang pananaw. Ano ba talaga ang nangyayari? May mga multo ba? Sa isang iglap, ang isang sakayan ay nagulo. Ikaw lamang ang nananatiling kalmado sa kinaroroonan. Hinihiling ko sa iyo, huwag. Sa sandaling si Gu Xiaokong ay halos mamatay sa kakulangan ng hangin. Isang malakas na tunog. Ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa hangin. Pagkatapos ay humina siya ng malalim ng hangin. Hindi siya kailanman nakaramdam na ang hangin ay napakahalaga. At sa parehong pagkakataon, hindi niya naramdaman na ang kamatayan ay napakalapit sa kanya. Tinitignan mo siya mula sa itaas. At si Gu Xiaokong ay tumingin din sa iyo, na nakatingin sa iyong pulang mga mata. Para siyang nakakita ng pinakakatakot na bagay sa mundo. Sa mga oras na ito, lahat ng tao sa loob ng sasakyan nakita ang dating mayabang na si Gu Xiaokong. Ngayon ay naging ganito ang kanyang hitsura. Nang makita ang iyong malamig na saloobin, walang sinuman ang naglakas loob magsalita. Si Chen Lili ay tumingin kay Gu Xiaokong na nanginginig. Mas lalo pa siyang napaupo sa lupa sa takot at nanginginig. Nang makita ang ganitong itsura ni Chen Lili, nagbigay ka ng malamig na tawa ng pang-uyam. Pagkatapos ay tumingin sa nanginginig na si Gu Xiaokong sa lupa. Sinabi mo ng may simpleng tono, Gu Xiaokong, Disyembre 21, 2016 na. Sa tabi ng ilog, Agosto 24, 2017. Sa basement, Marso 21, 2018. Sa isang liblib na nayon sa isang magandang bayan. Sa mga nawawalang tao hanggang ngayon. Sa tuwing nagsasalita ka ng isang bagay, ang mga mata ni Gu Xiaokong ay kumikislap ng mas malaki. Nahihirapan siyang maniwala habang nakatingin siya sa iyo. Paano mo nalaman? Ikaw ba ay isang demonyo? Habang unti-unting lumalabas ang mga bagay mula sa iyong bibig, lahat ng tao sa lugar ay nagulat at nanatiling nakatayo. Siya ay isang may kapangyarihang tao. Tao mula sa pambansang ahensya ng mga may kapangyarihan. Paano siya nakagawa ng ganitong bagay? Nang matapos ka ng magsalita, tinitigan mo si Gu Xiaokong ng may malamig na mata. Ginamit mo ang iyong pagkatao bilang may kapangyarihan para gumawa ng masama. Partikular na pinipili ang mga bata mula sa mga nayon. Sa ganitong paraan, walang makakahanap sa iyo. Kahit na may magbukas sa iyo. Sa lugar na ito, mayroon ka ring koneksyon at lakas para supilin ito. Sinasabi mo, ang ganitong tao ba ay dapat mamatay? O dapat bang mamatay? Nang marinig ito, si Gu Xiaokong ay nagulat. Huwag mo akong patayin. Nananawagan ako sa iyo. Ang mga batang iyon ay hindi karapat-dapat. Sila ay mga batang walang nagmamalasakit. Tayo ay mga may kapangyarihan. Ang mga kasuklam-suklam na taong ito ay talagang nagsisilbi sa atin. Manghihingi ako sa iyo, pakawalan mo ako. Matapos ang mga pangyayaring ito, naniniwala si Gu Xiaokong na walang pag-aalinlangan na papatayin mo siya. At kahit na hindi ka pa kumikinda. Nang matapos si Gu Xiaokong sa pagsasalita, lahat ng tao sa loob ng sasakyan ay may pagdiriwang na tiningnan siya. Paano ang taong ito ay pwedeng maging ganito kawalang hiya? Bigla ang nakaramdam ang bawat tao sa lugar na hindi ka pa sapat na malupit. Ang mga manonood sa live broadcast ay labis na galit din. Nakakayang magsalita ng ganyan. Talagang hindi ko na kaya. Sa ganitong sitwasyon, nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Mahirap isipin kung gaano kakasuklam-suklam ang taong ito sa mga normal na pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, anuman ang mga tao sa live broadcast o sa loob ng sasakyan, lahat ay naakit sa isang malalakas na sigaw ng pag-iyak. Nakita nilang nagsimula kang gumamit ng espasyo at kapangyarihan ng pag-iisip. Ang mga binti ni Gu Xiaokong ay unti-unting nalulubog dahil sa pagsisikip ng espasyo. Paulit-ulit na umuugong ang tunog ng pag-click. Ang kanyang sigaw ay nagdulot ng pangangalikig sa bawat tao sa lugar. Naisip ang mga bahagi at kaganapan sa kanyang isipan. Nagliliyab ang matinding pagkapuot sa iyong mga mata. Naisip mo ba ang sakit ng mga taong iyon noon? Paano mo magagawa ang ganyan sa mga napakababa? Habang iniisip mo, lalo kang nagagalit. Sa puntong ang dalawang binti ni Gu Xiaokong ay nahubog na parang mga gamit. Sa ilalim ng matinding sakit na dumating, si Gu Xiaokong ay nahulog ng walang malay. Nakita ito, tumigil ka sa iyong kapangyarihan. Wala ka namang balak na patayin siya. Sa katunayan, mas masakit ang sitwasyon ni Gu Xiaokong ngayon kaysa sa kamatayan. Pagkatapos, tinadyakan mo si Gu Xiaokong sa gilid na parang basura. Pagkatapos, unti-unti kang lumapit kay Chen Lili. Kasabay nito, nakatanggap ng mensahe ang alkalde ng Gili City na si Chen Chuanguang. Itay, tulungan mo ako. Kasama nito ang isang video mula sa tren. Nang makita ang mensahe mula sa kanyang anak na babae, si Chen Chuan na nasa isang pulong ay nagtaas ng kilay. Ang mensahe mula sa kanyang anak na babae ay hindi tungkol sa pera, kung hindi ay para ipaalam na kailangan niyang ayusin ang problema. Sa pagkakataong ito, direkta itong nagpadala ng tulong. Posible bang may nangyaring masama ngayon? Nang maisip ito, sinabi niya sa iba, itigil muna ang pulong na ito. Aayusin ko muna ang aking mga bagay. Matapos umalis ng mga tao sa pulong, ang ikatlong grupo ng kawanihan ng mga kapangyarihan sa tabi ni Chen Chuanguang,
Tinanong ni team leader Lu Xiaosheng. Si Lao Chen, anong nangyari? Nakita kong hindi ka maganda ang kutis. Nang marinig ito, sinabi ni Chen Chuanguang, ang aking anak na walang silbi. Nagpadala sa akin ng saklolo. Bakit hindi ka pa tumingin kung anong nangyari? Ah, hindi mo alam. Tuwing humihingi ng pera ang anak kong ito, palaging sinasabi na may nangyaring masama. Ngayong pagkakataon, humihingi siya ng saklolo. Maaaring gusto lang akong bulahin ng malaking halaga. Nang marinig yan, direktang naguluhan si Lu Xiaosheng. Gayunpaman, nang dahan-dahang binuksan ni Chen Chuanguang ang video na ipinadala ng anak, bigla siyang natigilan. Nakita sa harap ng video, may bahid ng kaunting pulang-pula ang kanyang mga mata. At si Gu Xiaokong ay nakabitin sa hangin na naglalabas ng isang labis na nakakaawang tunog. Ang kanyang mga binti ay patuloy na pinipigan ng espasyo, na ang dating matibay na hita, ay biglang pumaliit na parang panggatong. At kasabay ng malupit na sigaw ni Gu Xiaokong. Sa loob ng video, si Chen Lili ay nagsalita na may luha sa kanyang boses. Tay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, please. Sa huling segundo ng video, ang iyong mga pulang mata ay tila Si Gu Xiaokong ay tumingin sa lugar ng pagkuha ng video. Nagpakita ito ng gulat kay Chen Chuanguang at Lu Xiaosheng na nanonood ng video. Ang maikling video na ito, agad na pinigil ni Chen Chuanguang ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tila humihigpit. Ang pinakamahalaga ay, kilala niya si Gu Xiaokong sa video. Isang level na may kapangyarihang nagising. Paano siya ganito kagrabe na ginahasa? Ang mga may kakayahan ay nagigising mula level hanggang level. Ang level ay masasabi ng napakamakapangyarihang pagkatao. Nang maisip ito, nawala ang simula niyang kalmado. Nagalala siya at sinabi, ano ang gagawin natin, Laulo? Ikaw rin ay may kakayahan. Ano ang gagawin natin dito? Paglingon niya, napansin niya, na si Lu Xiaosheng sa tabi ay mas gulat pa kaysa sa kanya. Siya ay bumubulong sa kanyang sarili. Siya ay isang kapangyarihan na may katangian ng espasyo. Paano nangyari ito? Kapangyarihan ng sistema ng espasyo. Anong ibig sabihin? Ipinaliwanag ni Lu Xiaosheng. Kapangyarihan ng sistema ng espasyo, na maaaring umabot sa antas na kapangyarihan. Dapat mong malaman, ang direktor ng aming biro ng kapangyarihan sa giliw na rehiyon. Siya ay nakaupo sa posisyon na ito sa ganitong kabataan. Dahil ito sa kanyang kapangyarihang sistema ng espasyo. Nang marinig ito, nagulat si Chen Chuanguang. Hindi siya masyadong pamilyar sa sistema ng espasyo. Pero ang antas na kapangyarihan, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kahit sa napakalaking daksya, hindi higit sa 10. At ngayon ay may lumitaw na isang tao na maaaring umabot sa antas 3 na kapangyarihan. Nang maisip ito, hindi niya mapigilang kumagat ng kanyang mga ngipin at sinabi kay Lu Xiaosheng, kung ang kapangyarihang ito ay nais akong patayin, mabubuhay ba ang aking anak na babae? Tumingin si Lu Xiaosheng kay Chen Chuanguang na may nagmamadaling mukha. Huminga siya ng malalim at umiling. Kung nais niyang patayin ang iyong anak na babae, siguradong mamamatay ang iyong anak na babae. Ang sinabi ni Lu Xiaosheng ay para kay Chen Chuanguang, ay hindi mas mababa sa isang kidlat sa malinaw na langit. Magbigay ng sandali ng katahimikan. Ang mga nangyari ngayon ay kailangan kong i-report sa nakatataas. Ang bagay na ito ay talagang seryoso na. Sa narinig, ang mukha ni Chen Chuanguang ay naging ganap na madilim. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagpapadala ng mensahe sa kanyang anak na babae. Ang kilos na ito ay hindi nakapagpigil kay Lu Xiaosheng na umiling. Na tinutukan ng ganitong uri ng taong may kakayahan. Paano ka makakaligtas? Sa mga sandaling iyon, bigla na lang nag-reply mula sa kabila. At ito pa ay isang boses. Hindi makatiis si Chen Chuanguang na buksan ito. Ngunit ang dumating ay isang boses ng lalaki. Chen Chuanguang, ang alkalde ng Gulay. Noong 2014 na, ninakaw ang 30 milyong pondo para sa konstruksyon, na nagdulot ng paggamit ng mababang kalidad na materyales, na nagresulta sa pagbagsak habang nasa konstruksyon, na pumatay ng maraming manggagawa. Noong 2018, bumili ng mamamatay tao. Noong 2019, kasama ang kanyang grupo ng mga may kakayahan, na nakatuon sa pagharap sa mga taong tumutol sa iyo sa trabaho. Noong 2022, inasikaso ang karahasan sa paaralan para sa kanyang anak na babae. Sinasabi mo, ang taong katulad mo ay dapat mamatay. O dapat mamatay. Maghintay ka. Ikaw na ang susunod. Sa loob ng cellphone, isinasalaysay mo ang mga bagay isa-isa. Hindi malakas ang boses. Pero nagulat si Chen Chuanguang at napalaki ang mga mata. Agad na nagkabuho-buho ang buong katawan. Samantala sa tren, habang sinasabi mo ang mga salitang ito, sa puso ng bawat tao sa lugar ay nagdulot ng malaking gulo. Wala sa kanila ang nakaisip, na ang babaeng ito na una ay mayabang at mapangapi, ay anak pala ng mayor na si Chen. Ngunit ang higit na nagpasabog sa kanila ay, ang patuloy na nakatanggap ng parangal bilang pinakamahusay na alkalde na si Chen Chuanguang, na sa likod ay gumawa ng ganitong mga bagay na walang pagkatao. At sa oras na ito, si Chen Lili ay labis na nagulat matapos marinig ang iyong sinasabi. Tuluyan na siyang na-shock. Hindi niya alam kung bakit alam mo ang napakaraming bagay. At tiyak na bawat lugar at bawat oras. Bilang nag-iisang anak ng pamilya Chen, maraming bagay ang alam ko sa mga lihim nito. At ang sinabi mo ay talagang walang pagkakamali. Kasabay nito, labis na nag-aalala ang kanyang kalooban. Kung ang mga bagay na ito ay maiproklama, kahit anong isa dito ay pwedeng ilabas, para ipasuko ang kanyang ama at kahit ipasok sa bilangguan. At ngayon, tinitignan niya ang isa sa mga tao sa loob ng sasakyan. Isang tao na may iba't ibang anyo. Alam niya, malapit nang matapos ang kanyang ama. Pagkatapos mong sabihin ang mga salitang iyon, agad mong pinisil ang cellphone ni Chen Lili hanggang ito ay maging piraso ng bakal. Pagkatapos ay tumingin ka sa kanya at sinabi, kayo, itong grupo ninyo, isa-isa kayong mga masamang tao. Tumingin sa iyong mga matang mapula. Pag-isipan muli ang nakakasindak na anyo ni Gu Xiaokong.
Hindi na iwasan ni Chen Lili na manginig. Sumigaw siya ng may panghihina ang boses. Pakisuyo, palayain mo ako. Mayaman ang pamilya ko. Hindi ko sinasadya na siraan ka. Ang tatay ko ay alkalde. Ginawa mo akong masama. Siguradong hahanapin ka niya para maningil. Nang marinig ito, umiti ka ng malamig. Tamang-tama na pumunta sa akin. Kahit na hindi siya pumunta, pupuntahan ko pa rin siya. Gayunpaman, si Chen Chuangguang sa opisina sa oras na ito. Ang isip niya ay nasa bingit ng pagkaputok. Ang sinabi mo kanina ay parang bulong ng demonyo. Patuloy na bumabalik sa kanyang tenga. Bawat salita na sinabi mo ay parang mga pangil. Dahan-dahang inukit ang kanyang pinakamalaking lihim. Kumapit ng mahigpit si Chen Chuangguang sa kanyang kamao. Alam niya na kung ang mga bagay na ito ay ma-expose. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay magiging wala. At maaari pa siyang makulong. At si Lu Shewen sa tabi ay labis na nagulat. Bilang isang tao na nasa isang bangka kay Chen Chuangguang, alam niya na maraming pangit na gawain ang ginawa ng kabilang panig. Ngunit hindi niya inaasahan. Ang mga kilos ng kabilang panig ay mas madilim kaysa sa kanyang naisip. Old Chen. Si Lu Xiaosheng ay nag-aalala at tumingin kay Chen Chuangguang at nagsabi. Subalit napansin na dahan-dahang itinataas ni Chen Chuangguang ang kanyang kamay. Ang mga mata ay unti-unting nagiging madilim. Gusto kong patayin ang taong ito. Tanging ang mga patay ang hindi nagsasalita. Sa oras na ito sa subway, ang live stream ni Zhang Zitao ay patuloy na normal. At may mga tao sa online na may matalas na pangamoy. Mabilis na nag-record ng live stream ni Zhang Zitao. At ipinadala ito sa mga profesional na media account. At pagkatapos matanggap ang mga video at materyales na ito, ang trabaho ng mga tumatakbong media account, agad na inilabas sa online. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang abala, pinalitan ng mga tauhan ang mga mukha ng mosaic. Ang video ay sumikat sa buong internet sa loob ng maikling panahon matapos itong ilabas. Ikaw ay tinawag na Justice Brother. Ngunit ikaw sa subway ay wala ni anino ng kaalaman. Habang ang iyong video ay sumisikat sa online. Ang halaga ng C-venting sa system backend ay mabilis na nagre-refresh. 1-2-11. Natanggap ang value ng pagkakawala ng inis, panandang pandagdag 1, panandang pandagdag 2, panandang pandagdag 1, panandang pandagdag 1 parang tuloy-tuloy na combo chain. Halaga ng venting, 66,311. Nakamit ang mga kondisyon para sa pag-unlock ng superpower. Yunlock ang superpower, Diyos level na pandinig. Diyos level na pandinig, makinig sa lahat ng bagay. Sa panahon ng labis na pagkawala ng isang tao, maaari nitong marinig ang boses ng puso ng iba. Yunlock ang superpower, Diyos level na pagpapagaling. Diyos level na pagpapagaling, kayang gamutin ang lahat ng sugat at sakit. Maliban dito, susunod na pagpapagana ng superpower, 100,000. Nang marinig mo ang boses ng sistema, bigla kang nalito. Anong nangyayari? Paano bigla na lang tumaas ng ganito karami ang halaga ng pampalubag loob? At saka, patuloy pa rin ang pagtaas ng halaga ng pampalubag loob. May bug ba ang sistema? Direkta kang nagtanong sa sistema sa iyong isipan. Sistema, bakit bigla na lang tumaas ng ganito karami ang halaga ng pampalubag loob? Host, ang ginawa mo ay naging video na malawak na kumalat online. Kinilala ng napakaraming tao ang iyong pampalubag loob. Nangyari lang ito dito sa loob ng ilang minuto. Ang bilis naman na sumikat ito online. Naramdaman mong hinahaplos mo ang iyong baba habang nag-iisip. Sa totoong buhay, masyadong mabagal ang pagkuha ko ng halaga ng pampalubag loob isa-isa. Mukhang maaari na akong mag-streaming sa hinaharap. At si Zhang Zitao ay nakatingin sa kanyang live streaming room. Ang bilang ng mga online viewers ay naging mata niyang bilog. Mula sa orihinal na 20,000, ang bilang ngayon ay higit sa 60,000. Ang umaagos na mga komento ay nagpakita ng kanyang masayang mukha. Sa oras na ito, handa ka nang subukan ang bagong nakuha mong superpower. Agad niyang tinignan si Chen Lili na parang nabasag at sinabi. Si Chen Lili, isang graduate student mula sa isang universidad. Noong high school, kasama niya ang isang grupo ng mga batang bully sa paaralan, na nagdulot sa kanya ng depresyon. Pumunta ng mga banyagang marahas na pelikula at nakakaaliw. Pinapagamit sa kanyang mga kaibigan na kontrolin ang iba. Pinasira ang 5 daliri ng ibang tao. Wala akong pagkakamali, di ba? Ginoong Chen Lili. Sabi mo, dapat ka bang maging katulad ni Gu Xiaokong? Pagkarinig nito, halos napagulong si Chen Lili sa takot. Paano niya alam ang lahat ng bagay? Natatakot siya at hindi makasalita ng maayos. Medyo matigas ang ulo lang ako. Wala namang masama dito. At saka, mga mababang tao lang sila. Nalugi rin ako. Nakita ang iyong mukha na lalong nagiging malamig. Napagtanto ni Chen Lili na mali ang kanyang sinabi kanina. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Gagawin kong paraan. May pera ako. Nang makita ang ganitong anyo ni Chen Lili. Nang marinig ang mga ginawa niyang ito, ang mga tao sa live stream ay nagalit. Basagin ang daliri ng iba. Magdulot ng sakit sa iba. Medyo matigas ang ulo lang ito. Ito ba ay mga salitang kayang sabihin ng tao? Talagang dapat mamatay ang taong ito. Gusto ko talagang lapitan siya at sapukin siya ng 2 beses. Sa subway, sinabi mo kay Chen Lili. Gumawa ng napakaraming nakakadiring bagay. Alam mo bang mali ka? Mali. Talagang nagkamali ako. Tiyak na magbabayad ako. Nang matapos siyang magsalita, inactivate mo ang iyong super tainga. Palayain mo ako. Ikaw na demonyo. Palayain mo ako. Naipasa na ang mga bagay na yon. Sila ay mga mababang tao lamang. Bakit kailangang ipagtanggol ang mga tao ito? Karapat-dapat ba sila? Ang pagkakamali ay nagmula sa kanilang pagkakasala sa akin. Nang marinig mo ang puso ko, ikaw ay tumawa ng malamig. Dahil alam mong nagkamali ka, maglaro tayo ng isang laro. Laro? Anong laro? Sabi mo ng dahan-dahan. Kung hindi ka nakatayo sa panig ng inaabuso, hindi mo kailanman malalaman kung anong pagkakamali ang iyong nagawa. Binabali mo ang 5 daliri ng iba. Ganito na lang. 2 daliri lang ang babaliin ko sa'yo.
Kung hindi ka umuungol sa buong panahon, panalo ka. Pababayaan kita. Pero, basta't umuungol ka, pasensya na. Nakita mo rin ang sinapit ni Gu Xiaokong. Si Chen Lili ay natatakot na nakatingin sa'yo. Huwag ganyan. Hindi ako maglalaro. Ginagamit mo ang kapangyarihan ng isip. Direkta mong inilatag ang kamay ni Chen Lili sa iyong harapan. Pasensya na. Ang larong ito ay kailangan mong laruin kahit ayaw mo. Hindi malakas ang boses mo. Pero malinaw na narinig ng lahat sa loob ng sasakyan. Nagdulot ito ng malamig na pakiramdam sa loob ng bawat isa. Si Chen Lili ay pilit na nakikipaglaban. Pero kahit anong gawin niyang paglaban, hindi siya makagalaw. Please, pakisuyo. Huwag ganyan. Talagang nagkamali ako. Gumawa ka ng 1 kilos na parang humihingi ng katahimikan. Huwag kang papalagha. Kung hindi, ituturing kong natalo ka. Umiiyak si Chen Lili habang mahigpit na nakakagat sa kanyang mga ngipin at hindi maglakas loob na magsalita. Nagsimula na ang laro. Wala kang kahit kaunting pagdududa. Diretsong hinawakan ang isang daliri ni Chen Lili. Isang tunog ng pagputok. Ang kanyang gitnang daliri ay biglang bumalikwas papunta sa likod ng kamay. Ang matinding sakit ay halos nagpapatay kay Chen Lili. Ang sigaw mula sa kanyang lalamunan ay halos lumabas. Pero ito'y kanyang mahigpit na pinigilan. Alam niyang kung siya ay sumigaw. Ano ang mga sakunang magaganap? Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa nakasisilaw na tanawin. Ang kanilang mga pupil ay hindi makapigil sa pagtingkad. Sunod-sunod, sinimulan mong balikin ang kanyang pangalawang daliri. At sa pagkakataong ito, dahan-dahan mong ibinalik. Pinaunti-unti mong binabaluktot ang kanyang daliri pabalik. Si Chen Lili ay nakatitig sa kanyang maputing daliri. Para bang ang kanyang daliri ay dahan-dahang binabaluktot tulad ng mga chopstick. Ang mabagal na pagdapon ng sakit na ito ay halos nagpagkolapse sa kanya. Isang tunog. Nang sa wakas ay mabaluktot ang daliri. Si Chen Lili ay masakit na pinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay maputla tulad ng papel. Naisa na niyang mawalan ng malay. Sabi mo na may ngiti. Talagang matatag si Anye, Chen. Kaya mong tiisin ang ganito. Si Chen Lili ay mahina na tumingin sa iyo at nagsabi. Nakapagtiis ako. Maaari mo na ba akong palayain? Walang pagmamadali. Hindi pa tapos ang laro. Unahin kong ayusin ka. Nang marinig ito, bigla siyang nagkaroon ng masamang kutob. Ilalagay mo ang kamay mo sa lugar kung saan nabali ang daliri ni Chen Lili. Direktang ginamit ang pambihirang kakayahan sa pagpapagaling. Kasabay ng isang sinag ng berdeng liwanag. Agad na bumalik sa dati ang dalawang nabaling daliri niya. At nang makita ang kanyang mga daliri na ganap na bumalik, ang dating kalmadong mata ni Chen Lili, bigla itong lumaki sa gulat. Nang mga sandaling iyon, umiti ka at nagsalita. Yan Chen Lili. Hindi pa tapos ang laro. Magsisimula tayong muli. Ang mga tao na nanonood ng iyong operasyon ay napapuno ng pagkamangha. Ganito pala, nabali ang daliri ng ibang tao at muling ibinalik ito para muling baliin. Anong klaseng bagay ang kayang gawin ng tao na ito? Si Chen Lili ay galit na nakatitig sa'yo. Nagsisinungaling ka. Paano mo magagawa ito? Alam mo naman. At hindi pa siya tapos sa kanyang sinasabi. Muli may narinig na tunog na kakn. Sa pagkakataong ito, sabay mong nabali ang dalawang daliri. Kasabay ng matinding sakit na dumating sa kamay. Hindi na kaya ni Chen Lili na tiisin pa. Isang masakit na sigaw ang umakyat. Ang sigaw ay nagpasigla sa lahat ng tao sa loob ng bus. Hindi mapigilan ang pagyelo ng balat. Sayang talaga. Mukhang ako ang magiging huli na panalo. Kaya susunod para sa mga nakaraang kasalanan. Magmukha na lang na si Gu Xiaokong. Ang iyong boses ay parang bulong ng demonyo. Pinabalik nito ang naguguluhang si Chen Lili sa kanyang katinuan. Siya ay sumigaw ng wala sa sarili. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Isa ka lamang alipin ng kumpanya. Ako ay anak ng alkalde. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Sa narinig, ginamit mo ang kapangyarihan ng puwang upang ipasara ang kanyang bibig. Pagkatapos, narinig ang isang tunog ng pagputok. Ang kanyang mga daliri ay isa-isa nang nabali. Ang kirot sa sandaling iyon ay nagpalaki kay Chen. Ang mga mata ni Li ay agad na lumaki. Ang mga ugat ng dugo ay kumalat sa kanyang mga mata. Siya ay nanginginig ng labis. Nag-aagaw ng kabaliwan. Ngunit hindi makaalis. Sa ilalim ng malaking sakit na ito, sa wakas, siya ay nawalan ng malay na ayon sa kanyang kagustuhan. Nakita ang malupit na sitwasyon ni Chen Lili. Muli, ang sasakyan ay naging tahimik na tila hindi totoo. Maraming babae ang gustong sumigaw ngunit mahigpit na. Pinipigilan ang kanilang mga bibig. Natatakot na maabala ka sa harap nila. At sa mga sandaling iyon, ang babaeng konduktora na si Zhang Jiao kasama ang kanyang train manager. At ilang mga kapwa lalaki ay dumating sa kwartong ito ng tren. Sila ay sa kabuuan na nakasaksi sa eksenang ito. Ang mga tao na galit ay nanatiling nakatayo sa kanilang lugar. Ang mga mukha na puno ng galit ay tuwirang naging maputla at takot. Ang train manager ay hindi mapigilan na lumunok, na nanginginig na itinuturo ka sa harapan. Zhang Jiao, ikaw ang nagutos sa amin na harapin ang taong ito. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Samantala, nakatanggap ng tawag si Zhang Qianwen, ang Vice Director ng Bureau of Abilities, mula kay Chen Chuangguang. Mayor Chen, ano ang kailangan mo sa akin? Diretsyo at walang paligoy-ligoy na sinabi ni Chen Chuangguang. Nakakita ako ng isang napakapanganib na may kakayahang tao. Nagdulot na ito ng malaking pinsala. Sana'y makapag-issue ka ng angkop na utos sa krisis, upang maalis ang panganib. Nang marinig ito, si Zhang Qianwen ay naging medyo naguguluhan. Anong sinabi mo? Hindi na nagdagdag ng salita si Chen Chuangguang. Diretsong ipinadala ang video na nasa kanyang kamay. At pagkatapos ay dagdagan pa ang kasinungalingan na sinabi. Si Gu Xiaokong ay patay na sa kamay ng taong ito. Ang aking anak na babae ay nasa panganib din. Mayroong higit pang mga biktima sa loob ng bagon. Kung hindi natin mahuhuli o mapapatay ang taong ito ngayon, magdudulot siya ng mas malaking pinsala sa lahat ng tao sa train. Ano? Patay na si Gu Xiaokong. Nagulat na sinabi ni Zhang Qianwen. Bilang isang clever na may kakayahang tao sa Bureau of Abilities, ang lakas ni Gu Xiaokong ay talagang dapat kilalanin.
Si Zhang Qianwen ay kumurap at binuksan ang ipinadalang video. Sa video, si Gu Xiaokong ay walang laban na nakontrol sa hangin. Ang kanyang mga braso ay nakabitin na parang noodles. Ang kanyang mga binti ay nakompres ng espasyo na naging dalawang patpat. Kasabay nito ang napakasakit na sigaw ni Gu Xiaokong. Sa huli ng video, ang iyong mga mata na bahagyang pulang-pula, na tila may kasamang pagpatay na dumaan, na nagbigay dahilan sa taong ito na may maraming taon bilang isang level na may kakayahan. Si Zhang Qianwen ay hindi nakapagpigil na maguluhan ng puso. Siya ay nagsalita ng wala sa isip. Ito ay isang espasyo na may kakayahan. Narinig ang naguguluhang boses ni Zhang Qianwen. Si Chen Chuangguang ay mabilis na nagsabi. Magmamadali siyang magpadala ng tao upang lutasin ang sakunang ito. Kahit ang level na may kakayahan na si Gu Xiaokong ay hindi makapigil sa kanya. Kung magpapatuloy ito, ang mga tao sa kotseng iyon ay nasa panganib. Sa narinig, si Zhang Qianwen ay napaisip. Kung ang espasyong may kakayahan na ito ay makakabalik, sana ay magamit ng kanilang ahensya. Ito ay isang pambihirang sistema ng espasyo. Pero kapag humarap sa mga kaunting mapulang mata, ang taong ito ay hindi na kontrolado ng kanilang ahensya ng mga espesyal na kakayahan. Bumuntong hininga si Zhang Qianwen at nagsalita. Huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng kaukulang babala sa krisis. Magpapadala tayo ng tao upang ayusin ito. Nang panahong iyon, kinuha ni Lu Xiaosheng ang tawag sa tabi ni Chen Chuangguang at nagsalita. Matandang Zhang, ang misyon na ito ay ipagkakatiwala ko sa akin. Ang iba ay maaaring hindi makayanan ito. Kaya niyang hawakan ang level na katulad ni Gu Xiaokong sa kanyang nais. Tiyak na siya ay may level na lakas. At siya rin ay isang mapanganib na kakayahan sa sistemang espasyo. Sa pagkakataong ito, mas mahalaga ang pagpatay kaysa sa pag-aresto. Ang aking mungkahi ay ipalabas ang Anti-Violence Special Forces Team upang maiwasan ang mas maraming nasawing tao. Sa narinig, si Zhang Qianwen ay hindi mapigilang mag-isip. Ang mga sakuna ng level na kakayahan ay nararapat niyang personal na ayusin. Pero sa ngayon, siya ay abala sa isang mabilis na bagay at hindi makaalis. Umuntong hininga siya at nagsalita. Lu Xiaosheng, ibinibigay ko ang aking kapangyarihan sa iyo. Ayusin mong mabuti ang bagay na ito. Subukan mong bawasan ang labis na pagkasawi. Narinig ito, nagpatuloy si Lu Xiaosheng na nagsabi ng katiyakan. Huwag mag-alala, Vice Director. Bilang isang matagal ng empleyado ng Bureau of Abilities, alam ko pa rin kung anong dapat gawin. Habang nagtatapos ang tawag, hinaplos ni Lu Xiaosheng ang balikat ni Chen Chuangguang. Huwag mag-alala. Ayos na. Sumama ka sa akin pabalik gamit ang kapangyarihan ng Vice Director. Maglabas ng alerto para sa krisis sa antas ng tigre sa lungsod. Ang taong ito ay tiyak na mamamatay. Nang marinig ang tiyak na mga salita ni Lu Xiaosheng, huminga ng malalim si Chen Chuangguang. Sa oras na ito, sa training ground ng Bureau of Abilities sa lungsod ng Ganda, maraming mga abilidad ang malayang ginagamit ang kanilang mga kakayahan. Sa mga oras na ito, isang nagmamadaling tunog ng alarma ang umingay. Ang mga abilidad na ito ay biglang huminto sa kanilang ginagawa. Pagkatapos ay mabilis na nagsimulang magtipon-tipon. Kasabay nito, ang Anti-Violence Special Task Force ay nagmadali ring tipunin ang dalawang grupo. At ikaw sa loob ng tren ay hindi alam. Isang malaking operasyon laban sa iyo ay lihim nang nagsimula. Sa hindi nagtagal, natapos ng Bureau of Abilities ang pag-deploy ng mga misyon. Ang Anti-Riot Special Task Force ay nasa subway din. Nakumpleto ang emboscada sa kanilang daan. Ang commander ng dalawang Anti-Riot Special Task Force ay si Yifeng. Nakahandog na siya ng sniper rifle at nakapwesto sa isang tabong lugar. Ang deputy commander na si Chen Yongsu ay nagpunas ng kanyang katana at nagtanong ng may pagdududa. Kapitan, bakit parang may mali? Dapat sana ang Urban Tiger level alert. Ang lakas ng pinsala ay hindi dapat ganito kaliit. Ang huling pagkakataon na ang Urban Tiger ay tinawag na madugong gabi. Maraming namatay, wala pang 200. At sa pagkakataong ito, nararamdaman kong parang walang nangyari. Bakit pumarito ka mismo? Nang marinig ito, si Yifeng ay bahagyang napatigil. Ang kanyang kakayahan ay ang pag-enchant ng kanyang sariling mga armas. At siya ay dalubhasa sa iba't ibang uri ng armas ng militar. Ang hawak niya ay ang pinakabago at developed ng Department of Technology na Barrett Sniper Rifle. Isang putok lang, huwag nang pag-usapan ng tao. Kahit na ang pinakamahirap na proteksyon sa mundo, lahat ay magkakaroon ng malaking butas. Sabi niya ng walang emosyon. Ang isyong ito ay tinitingnan ng mga nakatataas. Hindi ito ganoon kadali. Gagawin lang namin ang aming tungkulin. Hintayin ang paglitaw ng target. Tiyak na papatayin ko siya sa isang putok. Kung hindi pa lumitaw ang target, ikaw ang manguna sa iba upang pigilin sila. Upang maiwasan ang iba pang hindi inaasahang pangyayari. Nang marinig ni Chen Yongsu ang sinabi ni Yifeng, siya ay umismid. Kuya, ang baril na ito ay para sa pagtama sa mga tangke. Ngayon, ginagamit mo ito upang barilin ang tao. At naglagay ka pa ng spell. Sa tingin mo, makakaligtas pa ang taong iyon. Hindi pinansin ni Yifeng si Chen Yongsu sa likuran. Para bang ang nag-iisang bagay na nakatuon ang kanyang isip ay ang baril sa kanyang kamay. Sa itaas ng subway, ang konduktor ay tumingin kay Zhang Jiao na tila hindi makapaniwala. Paano mo naisip na pwede mong galitin ang taong ito? Hindi ka ba namatay noon? Si Zhang Jiao ay tumingin kay Chen Lili na labis na nagdurusa. At ang namatay na si Gu Xiaokong na parabang baboy. Siya ay takot na umatras ng ilang hakbang. Samantalang ng mga oras na ito, tumingin ka rin sa babaeng konduktor na si Zhang Jiao. Nagpakita siya ng ngiti na parang sikat ng araw na batang lalaki. Hindi ka pa umaalis? Nais mo na namang makialam. Sakto lang, medyo may gusto akong gawin. Nang marinig kong sinabi mo yan, bigla ang naisip ni Zhang Jiao ang eksenang iyon kanina. Pagkatapos ay bigla siyang lumiko at tumakbo palabas ng kwartong ito. Naiwan na lang ang isang grupo ng mga ligaw na nalilito at natatakot. Nakatayo ang mga lalaking konduktor at ang tagapangasiwa ng tren doon.
Kumuha ka ng tingin sa mga tao at nagpatuloy sa pagsasalita. Anong nangyari? Gusto niyo ring makialam? Nang marinig yan, agad na naging malamig ang mukha ng ilang tao sa lugar. Nahihiyang hinaplos ng tagapangasiwa ng tren ang likod ng kanyang ulo. Yung, maganda ang panahon na yon, di ba? Wala yan. Naglalakad-lakad lang ako. Magpatuloy kayo. Pagkatapos ng sinabi, pagtapos niyang magsalita, tumakas na siya agad. Nang tumakbo siya, ang natitirang mga lalaking konduktor ay sumunod din sa pagtakbo. Takot na baka mabagal ang takbo at masawi na. Nang mga sandaling iyon, biglang huminto ang subway. Agad na nag-usap-usap ang mga tao sa ibang mga compartment. Anong nangyayari? Bakit huminto ang subway na ito? Kailangan ko pang pumunta sa trabaho. Kahit na biglang huminto, dapat may abiso. At ang mga pasahero sa parehong compartment ay tahimik na nag-iisip sa'yo. Ang mga tao ba mula sa ahensya ng mga espesyal na kakayahan ay kikilos na? Ganito kabilis kumilos? Medyo nagtataka ka, at may nagniningning na kakaiba sa iyong mga mata. Habang bumukas ang pinto ng compartment, hindi pa naglalakas ng loob ang mga tao sa paligid na gumalaw. Lumakad ka lang pababa na parang walang fake, super laid back pa. Hindi ka pa nakalayo sa labas. Mula sa malayo, biglang umubog ang baril na baret. Bumubuga ng apoy, tumatama ito sa'yo. Nang pinindot ni Yefeng ang gatilyo, batay sa kanyang damdamin mula sa maraming pagpatay. Sigurado na siya ng 100%. Natatamaan ang ulo ng taong ito. Kung hindi ito isang uri ng pinahusay na kapangyarihan, halos imposibleng makaligtas sa ganitong uri ng atake. Gayunpaman, sa sandaling umarangkada ito, ang iyong tingin ay tila kakaiba na nakatingin sa direksyon ng kanyang pagbaril. Sa kanyang bahagyang madilaw na mga mata, walang takot o pangamba. Tanging katahimikan lamang na parang isang lawas sa taglagas. Mabilis na nagbigay ito kay Yefeng ng isang masamang pakiramdam. Sa sandaling tumama ang humahagibis, ay naglabas ng isang hindi pa narinig na pagugong. Matinding pagsabog na sinamahan ng apoy. Nagdulot ito sa lugar kung nasaan ka, ng isang napakalaking pagsabog. Ang nakakatakot na alon ay diretsyo sa sahig. Bumuo ng isang malaking malalim na hukay. Ang maraming usok at alikabok na dulot ng pagsabog ay nagpapahirap sa mga tao na makita ang sitwasyon sa loob ng hukay. Tumingin si Chen Yongsu sa matinding apoy sa harap ng subway. Hindi mapigilan na nilunok ang laway. Kapitan, maaari na ba tayong umuwi? Pagkatapos ng isang putok na ito, talagang parang pumaulan ng kanyon sa langaw. At ang mga tao sa parehong kotseng pangtren mo, lahat ay labis na nakahinga ng maluwag na hindi bumaba kanina. Ang malalakas na tunog ay ginising si Chen Lili na nawawalan ng malay. Pabulong siyang tumingin sa sitwasyon sa labas. Nang panahong iyon, ang ilan sa mga babae sa kanyang tabi ay masiglang nagsalita. Ang taong iyon ay pinasabog. Ha, napakagandang pagkamatay. Ang salot na ito ay sa wakas na matay. Nang marinig ito, umusli ang labis na kasiyahan sa mukha ni Chen Lili. Patay na ba ang taong iyon? Ha, magandang pagkamatay. Pinaapi mo ako, pinapahirapan mo ako. Ganyan ang mangyayari sa'yo. Nang panahong iyon, ang kanilang tawa ay biglang huminto. Habang ang usok ay bahagyang nawala. Ikaw sa gitna ng malalim na balon ay bahagyang nakahawak ng kamao. Ang puwersa ng espasyo ay tuwirang nagsasabog ng usok. Nakangiti ka habang tinitingnan ang mga tao sa loob ng sasakyan. Patuloy ka lang sa pagtawa. Bakit hindi ka na tumatawa? Sa isang iglap, ang buong sasakyan ay naging tahimik na parang patay. Ang bawat tao ay hindi makapaniwala habang nakatingin sa iyo sa loob ng malalim na hukay. Sa malayo, si Yefeng ay nakatingin sa iyo na buo at walang sugat na nakatayo doon. Ang karaniwang kalmadong siya ay biglang napatigil. Wala talagang nangyari sa iyo. Sa sandaling ito, siya rin ay sa wakas ay nakakaalam na. Bakit kailangan ng Supernatural Bureau na ilabas ang napakaraming mga may kakayahan? At may dalawang anterior task force na nakatutok sa iyo. Gayunpaman, ang mga manonood sa live stream ay sobrang nasasabi. Si Justice Bro ay tila walang nangyari. Sa ganitong uri ng pagsabog, ang kanyang damit ay hindi pa nasira. Napaka-imposible nito. Tunay nga, siya ang lalaking pinili ko. Si Justice Bro ay buhay pa. Ngayon gusto kong makita kung paano mamamatay ang mga maliit na diwata na ito. Ding! Nakuha ang halaga ng galit, panandang pandagdag 1, panandang pandagdag 2, panandang pandagdag 1. Halaga ng galit, 103,500. Na-unlock na ang yugto ng kakayahan. Na-unlock na ang kakayahan, Diyos na lakas. Susunod na antas ng kapangyarihan na kailangan na halaga ng paglabas, 200,000. Nang marinig mo ang boses ng sistema, bahagya mong hinigpitan ang iyong kamao. Ito ay isang kapangyarihan na kayang sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Sa pagkakataong ito, itinaas mo ang iyong ulo at tumingin sa direksyon ni Yefeng. Ang iyong mga mata ay naglalabas ng bahagyang maliwanag na liwanag. Kapitan, ano gagawin natin ngayon? Tataas ba tayo? Sa layo na ilang daan ng metro, nagtagpo ang aming mga mata. Si Yefeng ay may dalang hindi mapigilang takot. Ang dati niyang kalmadong pagkatao ay hindi na nakapagpigil at nagmumura siya. Tumataas? Tumataas ng anuman. Tumakbo ka. Hindi pa nakakapag-react ang mga kasamahan niya si Yefeng. Diretsong hinila ang kamay ni Chen Yuxu at buong lakas na tumakbo palayo. Sa kabilang panig, ngumiti ka. Gusto mong tumakbo? Bahagyang itinulak ang iyong mga paa sa sahig. Ang mga kalamnan sa iyong mga binti ay namuto. Direktang lumabas ng isang malaking butas sa lupa. Sa tulong ng nakakatakot na puwersa ng pagtulak pabalik, direktang tumakbo ka patungo sa pangkat na yon. Nakatingin sila sa iyo na mabilis na lumalapit. Ang mga miyembro ng Anti-Violence Special Team ay biglang nagkaroon ng takot. Anong bilis ito? Paano makatatakbo ng ganoon kabilis ang isang enhancer ng space? Nakatingin sila sa iyo na sumasalakay mula sa likuran. Nakaramdam na si Yefeng ng malamig na pawi sa kanyang ulo. Sa oras na ito, nagkatingnan sila ni Chen Yongsu. Pagkatapos, mahigpit na hinawakan ni Chen Yongsu ang kamay ni Yefeng. Itinapon siya ni Chen Yongsu patungo sa espasyo sa harapan, kasabay ng paglipad ni Yefeng sa hangin.
Ang kanyang sniper rifle ay agad na lumitaw sa kanyang mga kamay. Isang malakas na tunog. Walang pag-aalinlangan na pinaputok ni Ye Feng ang baril na ito. Mabilis itong tumawid sa kanyang mga mata na may ngilid. Subalit sa sandaling pinaputok ito, nakita niya ang isang eksena na hindi ka panipaniwala. Nakita nilang bumangga ka sa harapan ng walang pag-iingat. Harapin ang bala ng hindi umiwas. Diretsong isinara ang mga mata. Bigla na lang may tunog ng bakal na nagbanggaan. Sa pagkakataong ito, hinawakan mo ng kanan mong kamay. Ang kontrol ng puwersa ng espasyo ay nasa iyong kamay. Una sa sentido at pagkatapos sa mata. Napakahirap mong tao. Kung ganon, ibabalik ko rin sa iyo ang isang bala. Habang ang puwersa ng espasyo ay patuloy na pinapaliit sa iyong kamay, bigla kang kumilos gamit ang isang kamay, at tinamaan ang puno ng puno. Ang maikling panahon, ang puno ay hindi man lang nahulog mula sa ere. Harapin ang mabilis na umiikot. Ang mga mata ng puno ay biglang umikli. Ang nakakatakot na presyon ay dumating. Matapos ang maraming misyon, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na siya ay malapit sa kamatayan. Sa huling sandali ng pagtama, pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan sa ere. Isang tunog na puffer. Pumasok ito sa katawan. Biglang sumabog ng malaking buta sa kanyang balikat. Ang matinding sakit ay nagpasigaw sa kanya nang hindi niya ito nakontrol. Ang katawan mo'y bumagsak paabante kasabay ng impact, parang wala ka ng preno. Captain. Layoksu stepped down and caught her captain. Ye Feng's face was as pale as paper at that moment. His eyes still carried shock. He bit his teeth tightly to prevent himself from howling in pain. Captain, how are you? Ang buwisit na taong to, sabi ni Chen Yongsu habang nag-aapoy sa galit ang mga mata niya. However, Ye Feng couldn't care about himself. He urgently shouted at her. Run! Takbo na! Don't look back! How could we possibly deal with someone like this? However, at that moment when Chen Yongsu was stunned, you suddenly rushed over at a terrifying speed. When there were still a few meters left, you slowed down and walked over slowly. You said slowly and deliberately, keep running. Really aren't you running? Just don't understand. What enmity do we have? Pagkakita pa lang, puputok na ang ulo ko. Nakikita kong wala na akong takasan. Malalim na huminga si Chen Yongsu. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matinding lilang liwanag at galit. Nang makita ang lilang liwanag sa mga mata ni Chen Yongsu, agad na nataranta si Ye Feng. Huwag. Pero ang boses na yon ay masyadong huli na. Sa sandaling naisip ni Chen Yongsu, biglang lumiwanag ang lilang liwanag sa kanyang mga mata. Sang katawan niya ay napapalibutan ng maraming kumikislang lilang talim. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang katana. Walang anumang kaguluhan. Mabilis na hinampas ng isang palo papunta sa iyo na dahan-dahang lumalapit. Ang katana na may lilang talim ay nagdulot ng isang ugong sa hangin. At ikaw ay tahimik na nanood ng hampas na yon. Isang tunog ng sidingi. Ang hampas na yon ay naitala na lamang sa distansya. 1 sentimetro na lang mula sa iyong noo. Tumingin sa harap kay Chen Yongsu. Ang iyong mga mata ay may banayad na liwanag. Medyo interesante. Sayang, hindi pa ito sapat. Nakatingin sa iyo na parang wala lang. At ang kanyang katana na hindi niya maihampas kahit anong mangyari. Ang masungit na mga mata ni Chen Yongsu ay biglang nagpakita ng matinding pagalon. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tila nahuhulog sa putik. Hindi lamang ang katana sa kanyang kamay na hindi maihampas. Siya rin ay nakagapos sa lugar at hindi makagalaw. At mula sa malayo, si Ye Feng ay nakatingin sa lahat ng ito. Siya ay labis na naguluhan at na-stuck sa lugar. Bilang katuwang at kapitan ni Chen Yongsu, siya ay mas nakakaalam ng kakayahan ng isa kaysa sinuman. Kung buong lakas niyang maaalis ang mga restriksyon, maaari siyang magkaroon ng panandaliang level na lakas. Pero siya rin ay mamamatay, upang ang kanyang violet na liwanag ay maaari lamang ilagay sa katana upang hindi siya masaktan. At ngayon, si Chen Yongsu na may buong lakas at nakatuon sa tiyak na kamatayan. Basta ganun ay nakagapo sa lugar. Tumingin sa mga taong nabigla sa lugar. Umubo ka ng malamig. Itinaas ang tingin sa nakasabit na katana sa itaas. Inunat ang kamay at dahan-dahang pinindot ang katana. Kasabay ng isang malabnaw na tunog. Isang tunog na kai. Ang kanyang katana na partikular na ibinigay ng Bureau ng espesyal na kakayahan. Ang Charged Spirit Katana ay nagkaroon ng isang bitak. At kasabay ng paglitaw ng unang bitak, ang mga sumusunod na bitak ay kumalat sa katawan ng katana.